Akala ko noon, pag merong family doctor ka dito sa Canada, sila yung magti-take care sa'yo sa health mo. Pero mali pala ako. Hi guys, welcome sa aking channel. Si Mimi po ito. So ngayon ay ikukwento ko sa inyo yung family doctor na diniscourage ako na mabigyan ng care yung aking nararamdaman. So 2 times na akong pumunta sa kanya para sana mapa-check up. Ini-expect ko talaga na bigyan niya ako naman lang ng atensyon, no? Kasi 2 times na akong pumunta sa kanya. Mahirap pa naman guys magpa-check up dito o magpa-appointment dito sa, even though may family doctor ka, it takes 2 weeks to 3 weeks. Kaya kapag may karamdaman ka, kapag sumakit yung ulo mo, nako. So sa 3 weeks na yan, sigurado, sigurado na okay ka na dito ng healthcare sa Canada. Kulang na kulang talaga sa family doctor. So itong karanasan ko na to, leksyon man lang, na in your own special way, huwag tayong mag-depend. Kasi 2 times na akong pumunta sa kanya, hingi ako ng tulong kasi nga may naramdaman ako dito sa right side ko na dito, sa belly ko. Nung una, hindi niya nakita to. Nung nag-visit ako sa clinic niya, hindi niya ito nakita o hindi niya naramdaman. The second time na pumunta ako, nilagyan ko na talaga siya ng mark para makita niya man lang dito o di kay maramdaman din niya dito o kung alam mo yung haplusin niya yung tiyan ko. Ewan ko ba ito sa aking family doctor. Naging family doctor ko siya noon pa nung dumating kami dito sa Canada. So yun ang una naming ginawa. Naganap talaga kami ng family doctor. Ito kasi guys, pag dumating ka dito sa Canada, kailangan talaga may family doctor ka. Sila yung nakakaalam ng mga health issues mo. So, lahat ay sasabihin mo sa kanila, even though yung mga history mo sa Pilipinas, health history mo talaga. Hindi pa rin niya nakapa yung aking, sabi ko sa doktor, may lump ako dito, may bukol ako dito naramdaman. Sabi niya, hindi niya mararamdaman, hindi niya makikita. At diniscourage pa niya ako na, sabi ko gusto ko sana magpa-ultrasound para malaman ko kung ano talaga ito. Kasi minsan sumasakit siya eh. If tired ako, if naka-kneel down ako, masakit. At saka if prolonged standing, prolonged na sitting din, at saka tagal ako naglalakad. So, masakit siya. 2 beses akong pumunta sa clinic niya. Yung pagkalawang beses, sinabihan niya ako na, alam mo ba yung ultrasound dito, it takes 1 year to 2 years. May tinanong ako na kaibigan ko, sis, totoo naman yun. Pero, depende sa urgency, type ng karamdaman na meron ka, kung kailangan mo talaga yung pangunahing lunas talaga, emergency talaga, di ba? So, yun na nga, diniscourage niya ako na matagal daw mapa-ultrasound dito. So, nanghihingi ako sa kanya ng referral, hindi man lang niya ako binigyan sa pangalawang pagkakataon. Bakit mabigat ba yun? Malaking bagay ba yun yung mabigyan mo man lang ng referral, di ba? Wala na yung patient mo. Yung sa akin lang naman, bigyan niya ako ng referral. So, bahala na ako kung saan ako pupunta. Kung pwede ako na, alam mo yung resources kung saan ako pwedeng pumunta na clinic. So, although it will take time, ka ng appointment for, dahil may referral ka, I mean, makapag-appointment ka sa laboratory or so at least may referral ka from your family doctor. Hindi kasi basta-basta pumunta lang dito magpa-appointment sa mga laboratories na wala kang referral from your family doctor. So ngayon, ako na lang ang gumawa ng paraan, naging resourceful ako. Tumawag ako sa friend ko na nagtatrabaho sa isang clinic kasi may mga family doctor sila doon. Pwede naman yon, kaso lang sabi niya, nakabakasyon yung doktor niya. Pero ni-refer niya ako sa isang community hospital. Doon daw ay pwede akong pumunta sa emergency clinic yun. So yun na nga, pumunta na ako doon. Pumunta na din ako pala sa walk-in clinic. Kaso lang sarado yung walk-in clinic at that time. Gumawa na ako ng paraan na pumunta doon sa emergency, community hospital na yun na may emergency clinic. And then, siguro mga 5 hours na cater ako. So, nagpaparegister ka doon.
ipapakita lang ang health card. Siguro ni-cater from 8:30 ako pumila doon, siguro mga 12:30. Ayun, balik tayo doon sa friend ko na tinawagan ko, yung nagtatrabaho sa clinic. Nung una, nahiya pa ko sabihin sa kanya kasi 'di ba, health na natin yun eh, parang nakakaya ni sabihin na merong bukol ako. Pero hindi din para mali na okay lang pala guys na i-share nyo kasi sa paraan na pag sinabi nyo, matutulungan kayo o yung makakahanap ka ng ideya kung saan ka pupunta. Kasi kung itatago mo lang yun, walang tutulong sa'yo. Di nila alam kung anong sitwasyon mo, di ba? Parang nahiya pa kung sabihin sa kanya na ganun. So, ayun, andun ako sa community hospital. Clinic na pinuntahan ko, grabe, ang ganda ng facilities nila doon at mga doctors. Sobrang bait nila, sobrang maasikaso talaga sila sa kanilang patients. At gano'n naman dito sa Canada. Ewan ko lang dito sa family doctor ko, siguro tamad lang siya, ibang lahi kasi siya eh. So, ayoko nang mabanggit ko anong lahi niya. Racist ba siya o tamad lang siya o kasi matanda na siya. So, naintindihan ko naman yon. Pero dapat sana, yung uunahin naman niya yung welfare ng kanyang patients, di ba? So, ayun na nga. So, in one day na yon, laboratories. So, lahat ng laboratories ko ay walang bayad yon. Dahil guys, dito yung Medicare, yung healthcare system dito sa Canada is one of the best. Free healthcare. Pinafund yan ng taxes ng Canada. So, kaya, ang ganda ng kailang service. Check yung laboratories, ihi, dugo, at saka ni CT scan. Ang pagitan, Friday ako na pumunta doon sa clinic na yon. Pagka Tuesday, ni-schedule ako for ultrasound. So, ayan. So, grateful talaga ako dito sa Kubikid Community Hospital. Kayo guys, kung gusto nyong, meron naman pala sa inyong mga, sa bawat province, merong community hospital. Sa clinic mismo kayo pumunta. So, isa sa magandang health, benefits dito, yung healthcare dito sa Canada ay, yung Canada ang may strong healthcare, pero ito lang ay para sa mga permanent resident at mga citizen ng Canada. So, ito'y tinatawag na universal healthcare. Basta medical lang. So, ito yung mga services through doctor or hospital. Check up ka guys, or sa clinic o sa doctor man, mag-visit ka, magpa-check up, wala yung bayad. Kung lahat ng laboratories walang bayad, lahat ng mga surgeries dito, nagkaroon ng surgery yung anak ko sa Niña, yung anak ko na babae, free lahat. So, lahat ng surgeries dito guys, walang bayad. Kahit na mga anak ka man, cesarean ka man o normal, walang bayad. At saka, syempre, free rin yung room after ng mga anak, diba? Or after ng surgery. Ayan, check-ups, lab tests, at saka mga treatments, free yan dito. Hindi lang included dito sa universal healthcare ay yung mga prescription drugs. Halimbawa, may back pains ka, may kung anong sakit sa katawan mo, tapos niresetahan ka ng doktor, ayan, hindi yan free. So, bibilihin mo yan. Pero kami kasi ay may benefits kami sa trabaho, yun ang ginagamit namin. Halimbawa, pag may reseta ka ng doktor, so one time, nagbayad lang ako ng $5 para sa prescription drugs. Yung prescription drugs ang may bayad, pero yung visit mo sa doktor, mga x-rays mo, mga laboratory, free yan. Ano pang hindi included? Yung specialist services to yung mga chiropractor, osteopaths, optometrist, ayan, para sa mata, mga physiotherapy, so yan ay hindi included. Medical equipments, yun yung mga wheelchair, mga crutches. Nung nag-surgery yung anak ko, so after ng surgery, kailangan niya ng crutches. So pumunta kami doon sa Red Cross. So mag-donate ka lang, $5, $10, pwede mo nang hiramin yung crutches. Kasi hindi included dito yung mga eyeglasses, hearing aids, at saka dental care. Yung eyeglasses, hearing aids, at saka mga dental care, pag may benefits ka sa trabaho, magagamit mo talaga to guys. So isa pa pala ay nung nagpatuli yung anak ko, syempre sinasurgery yan dito sa Pilipinas kasi parang pinupukpok lang o ano dyan.
So yung iba sa hospital, yung iba naman sa mga tao lang. So dito is surgery talaga, free lang din. So yan lang guys ang ikikwento ko sa inyo tungkol sa magandang healthcare benefits dito sa Canada at karanasan ko sa aking family doctor. So sana naman ay lahat tayo dito sa Canada, merong family doctor na ha-assist sa atin kasi sila yung kaagapay natin sa ating health dito sa Canada. So, 'di ba, health is wealth. So, I mean yung pinakamagandang investment natin sa ating buhay. Hindi yung pera, hindi yung bahay, kundi yung ating health. So, sana guys, minalearn kayo sa aking video for today. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you very much guys. Bye. God bless.